Hi guys! Welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for April 29 to May 5 para po sa merong mga may Sun, Moon, at Rising sign na Aries. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po nating video. And kung pwede po, paki-share na rin po ito sa mga yung ating video sa social media accounts nyo, pati po sa ating mga group chats. And tandaan natin yung mga readings na to, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. By the way, kung gusto niyo malaman kung ano yung Sun, Moon at Rising nyo at para saan to, anong benefits, sa dulo po ng video, may link po tayo para dito. Okay, so, sa mga nag-aap naman po ng mga spell works, like prosperity spell, ganyan, love spell, at private reading, message nyo po ako sa ating Facebook page. Yung link is nasa description sa baba ng ating video. At sa nais po na mag-share ng blessings to support our channel, you can send it via GCash or Maya, the numbers on your screen, or sa ating, pwede po i-click yung join button or yung ano po, thank you, yung may heart. Okay. Aris, kamusta ka? Okay. So, tingnan natin. 6 of Cups and time to go. So, reminiscent tayo. Alam mo, mag-expect ka talaga. May mga taong hindi dahil sa retrograde, pero this is a second chance na ibibigay, or another chance na ibibigay sa'yo ng universe para for reconciliation to. Kumbaga, tawag ito, 6 kasi is about harmony. May mga parte ng buhay mo or patches sa life mo na medyo kailangan nating bigyang pansin or maayos or sabihin natin na mabigyan ng tamang atensyon. Kaya nga, 'di ba, pansin mo parang in the last few days siguro, medyo parang andoon na iba yung takbo ng emotions mo. Minsan hindi mo mawari, parang hyper, mamaya parang bilang may mga memories na nagbabalikan. So, andoon na, it is all part ng plans ng universe sa'yo. Kasi, yung past natin can bring two things. Blessings or curses yan. Blessings kapag andoon na ginagamit natin yung past as a source of inspiration. Curse yan kapag andoon na hinahatak tayo na nakaraan natin, papalayo doon sa future. Paano? Kasi minsan may mga taong napapako na lang sa nakaraan. May mga tao na napapako na lang, doon na lang sila nakatingin, na hindi na sila makausad pa. Hindi na sila makamove forward, hindi na sila makahanap ng paraan para maging better version nila. So, on your end kasi, andoon na, may mga bagay na sa emotions na medyo aayusin ng universe at bibigyan ka ng chance. Kaya nga nararamdaman mo na yun in the last few days. Iba nga sa inyo, the last few weeks pa na parang meron kayong gustong ma-reach out ng mga tao or meron kayong mga gustong balikan para harapin nyo. Yun, kumbaga, magkaalaman na. Pero ano ba yung nagkakross sa'yo, yung cover mo? Chariot and Fates. Hindi ko alam kung mag-a-agree kayo Kasi may nagsabi sa akin, ko alam kung sinabi or nabasa ko or napakinggan ko na kailangan magpatawad. Pero hindi required bumalik sa dati. Kailangan na bitawan natin kung ano man yung mga negatibong bagay na nagpapabigat sa atin. Pero hindi required na maging close ulit. Kasi when I see here, with the card of the Chariot, which is connected to sa zodiac sign na Cancer, may mga oras na kailangan mo na, ito yung mga times ito yung mga moments na better na mag-isa ka kaysa, or konti lang yung kasama mo, totoo naman, kasi ang dami nga nandyan, pero andoon yung punto na panggulo sila. Best example, alam niyo, di ba, naalala niyo yung bayanihan, yung bubuhatin yung mga bahay.
mas pipiliin ko na 6 lang kami magbubuhat ng bahay kaysa naman 10 kami at yung 4 do'n nakasampa. In short, mas mahirap kasi pabigat sila. So, andun yung punto na alam mo may mga even with your family 'to, eh. Andoon na meron kang mga yes, hindi mawawala yung connection niyo as a family, pero andun yung punto na maglilimit ka. Andun yung punto na you will protect yung inner peace mo, poprotektahan mo yung sarili mo, poprotektahan mo na yung ikaw as you. Cover siya, hindi siya tawag yun? Hindi siya crossing. Tingnan natin kung ano ba yung crown card mo. 6 of Wands, tsaka flexibility. Well, dami kasing Dami nakita ko dito, ang daming chuchuchu sa paligid mo. Ang daming mga pabigat, daming pasaway. Kaya siguro hindi kita masisisi na gusto mo na mag-solo muna. Hindi kita masisisi na gusto mong ano yung term na yon sa Japanese? Japanese yun eh, hiatus. H-A-I-T-U-S. Hiatus. Ito yung moment na kung saan kailangan mo magpahinga, isolation. Kasi may mga kailangan kang asikasuhin, may kailangan kang unahin, para mabigay mo yung buong atensyon mo at yung oras mo. Kumbaga parang hindi all the time na para kang para kang convenience store na 24/7 bukas kapag kailangan nila. So hindi kita talaga masisisi na ganun yung balak mo or ginugusto mo. Sabi nga ng cards, your wish is my command. That's your wish eh. Bibigyan ka ngayon ng universe and time to go on a hiatus. Bibigyan ka ng chance para unahin mo yung mga alam mong importante sa'yo, na kailangan ng full attention mo, na kailangan ng care mo, kailangan ng, sabihin natin, undivided attention. Ayan, yun yung pinakamagandang term. Well, tingnan natin kung anong meron pa sa foundation mo naman. The Sun and Yang. Ayan, number 1. Well, given naman na Aries, ikaw yung unang zodiac sign sa ating calendar, yung sa New Year. Kumbaga, ikaw yung nagsisimula ng New Year ng ating zodiac calendar. And fire sign ka pa. Yung point na madalas na nagiging life of the events ka, life of the party. So, andun yung punto na pinapakita ng cards na to na yun yung ikaw eh. Yung ka nakilala ng mga tao na tawag dito. Unlike si Scorpio na daredevil, ikaw naman, pioneer ka talaga. Andoon na talagang willing ka to take risk, willing ka na magsimula, yung kahit na para ang gulo-gulo, nahahanapan mo ng plano paano to masisimulan, sa anong susunod, yung leadership capacity mo nandoon eh. You're leader ka in your own way. Sinasabi to ng cards. So, yeah, ang ganda ng foundation mo And ang dami mong bright ideas with the card of the sun. And since yung card of the sun is Leo ba to? Tama ba? Ay, sun lang para. Ayun, card of the sun is about bright ideas, ayan, new beginnings. Ando na may capacity ka na tumulong sa iba para makapagsimula sila ulit. Actually, ang galing mo mang-inspire din ng tao kung gugustuhin mo. You have that capacity as well eh. Pwede nga natin yung recent past mo. Kaganyan tayo. So, meron tayong Queen of Pentacles and Regeneration. Okay. Na-burn out ka rin sa past.
yung sobrang give love on Christmas Day ang peg mo, napagod din. Kumbaga sa balon, natuyo. Kasi alam mo yung point na nagkaroon ka ng may term doon eh. Messianic complex sa parang feeling mo parang kang Messiah na kailangan mo tong gawin lahat. Hindi ako magtataka yung iba nga sa inyo nagkasakit pa eh, na napagod, um, na nawalan ng nawalan ng energy. Tapos na-discarrel din sa target niyo sa life purpose niyo, sa life goals. So, hindi ako magtataka na yun yung desire mo, na mag-hiatus nga talaga. Kasi parang pine-prevent mo na mangyari siya ulit at naghahanap ka ng paraan para at some point maipahinga mo yung sarili mo, and at some point mag-regenerate ka. Actually, from the same card, regeneration. Yun yung mahirap minsan eh kapag sa posisyon mo, nakikita mo yung overall na problema. Tapos kahit yung tipong kahit sabi mo ito tas walang gumagalaw, may innate na feeling responsible ka na maayos yun. Be careful in doing that nakaka-burnout talaga yun. Nakakapagod. Tsaka yung mga importanteng bagay na inuuna mo, nawalan ka ng oras. Yikes. Tingnan natin yung future na ikaw. King of Pentacles thinker. Alam mo, kailangan mo talagang gawin magpahinga. Kasi mababurnout kayo. Ang kinakatakot ko sa nakikita ko sa card, well, sa future pa naman to po, so pwede mo pang babago. Dito pala papunta yung energy mo. Ang nakikita ko dito kasi, hindi lang burnout eh. Pwedeng mag-manifest since burnout siya, pwedeng magiging stress to, na yung stress na to makaka-apekto sa physical aspect ng life mo. Pwedeng hindi lang physical, pwedeng in your mental and even in your emotional status. Kapag yun naapektuhan, domino effect yan. Your relationships maapektuhan, your finances, your work, all connected yan. So, lumalabas dito, most likely tutuloy unintention kasi innate nga sa yung tumulong innate sa yung maging leader, innate na mag-react ka kapag merong pangailangan. Kailangan bantay mo yung sarili mo, turuan mo yung sarili mo na medyo mag-slow down. Kaya importante na matupad mo tong wish mo to para sa sarili mo, hiatus. Pwedeng, feeling ko, pwedeng bakasyon, yung mga tipong lang. Ako ginagawa ko yun minsan. Yung tipong mag-staycation lang ako. Mag-rent ako ng isang condo, ganun, for 1 day or 2 days. Or 20 or 24 to 48 hours. Tapos doon lang ako, nakatanga. Yung mga tipong, siyempre ngayon, may Netflix. For the Netflix lang ako noon. As in, ako lang. Parang bala kayo sa buhay nyo. To the point nga, maabot pa ako sa point no na pinapatay ko yung cellphone ko. Bala kayo, joke nyo kung hanapin. Para may sasabihan, magpo-post naman ako social media na, ay, wait lang ha, bakasyon lang si Batla, ganun. Kasi kailangan din yun eh. It's your recharging. Point yun of charging yourself. Self-care, kumbaga. Nga natin yung physical environment. Ay, 3 of Cups, tsaka number 26, happy. Nga, nakaka-stress na yung nasa paligid mo. Alam mo yung tipong yung ngiting parang pinipigil mo na lang. Kasi actually dati yung ngiti mo okay pa eh. Pero andun ka na sa point ngayon na yung ngiti mo medyo pilit na. Halata na namin. Andun kasi na
unti-unti na nagsisink in sa katawan mo, sa utak mo, sa emosyon mo na pagod ka na. Kailangan mo nang gumawa ng maglaan ng oras. Ito lang kasi iba sa inyo iniisip, sinong gagawa nito, sinong magtutuloy nito. Nag-provide nga yung universe ng gagawa, di ba ikaw? So, ibig sabihin nun, pag umalis ka, magpo-provide pa rin ng universe para doon. The universe is yung kaalaman at karunungan ng sansinukob is ganun-ganun na lang at hindi mo mako-question. O pag sinabi ng universe na magpahinga, kumbaga para sa basketball, pag sinabi ng coach magpahinga ka, kahit yung utak ng player sinasabing kaya niya, pero nakikita ng coach yung hindi nakikita ng mga players eh. Kaya pinagpapahinga niya. Parang, ito ka muna, call in kung pabalikin mo na si ganito, si number 20, ganyan, o si number 26 naman yung papalit. Listen to your coach at pinapa-call back ka ng coach mo kasi nga kailangan mong huminga, kailangan mo, kumbaga sa game, kailangan mo ng tubig, mag-rehydrate ka. Kasi magko-collapse ka. Ikaw din. Pine-prevent na siya ng universe na mangyari. So, best thing mong gagawin mo, listen. Listen. LOA, hindi leave of absence Listen. LOA, listen. Ay, hindi pala. LAO pala. Mali yung acronym ko. Listen and obey. Makinig at sumunod. Ay, aray ko, Mikay. Nag-inat yung pusa, umabot yung kuko yung pusa. Kasi, may burnout ka na nga dati, ulit pa ba tayo? Matuto naman tayo, friend, ha? Just check your emotional environment, the 5 of Wands, tsaka message in a bottle. Alam mo, may mga advices ka naman na natatanggap na from people around you. Sinasabi na, oy, ano na, ganito, ganyan. Na you need to take your time. And andun din na, hindi ko alam kung iba sa to, kasi, kung tama nalala ko, sabi na, kung nabasa ko, 80% ng mga physical na sakit, ang connect neto o ang root cause neto is yung emotion. Ang emotion natin na apektuhan niya ng stress. At ang stress, ang alam ko, dalawa yung pinanggagalingan niyan. Isang internal, isang external. Yung external, yun yung mga dinadala ng mga tao. So, pwede mong pigilan. Yung internal, kontrolado mo kasi ikaw yun. One way for ako, sa ginagawa ko, one way for me to control stress, yung tipo kapag ang dami ko nang na-overwhelm na ako, give me at least 10 minutes, susulat ko muna yung gagawin ko. Kasi may nabasa din ako na kung maisusulat mo yung problema, 50% of the problem is already accomplished. Kasi alam mo na ano yung mga problema eh. It's matter na lang ng prioritizing, ano yung uunahin mo, ano yung pwede mong isunod mamaya. Another thing, huminga ka malalim. Inhale sa ilong, exhale sa bibig. Yun yung ginagawa ng karamihan na nag-yoga. Inhale, exhale sa bibig. That could be your quick hiatus mo din. So, ginagawa ko din yung tipong, actually, I do meditation. Hanggat maaari, I do it on a daily basis o as often as needed. Tingnan natin yung hopes and fears. Empress and New Life. Question, Aris. This is for yung sa mga single. Bakit nyo iniiwasan magkaroon kayo ng partner in life? Pag sinabi kasi partner, hindi lang naman to jowa, ha? Pwedeng, it could be a mentor, it could be an advisor, consultant. Kasi andun niya, nag-hope ka, since fire element ka nga, na may makatouch ng emotions mo.
Ang iba sa inyo sana yung sana mapansin naman nila na itong mga ginagawa ko na gawin din nila sa akin. Kumbaga ano, yung care care, yung care na binibigay mo sa kanila, sa mga tao, it is also your way para sabihin, "Uy, ginagawa ko 'to sa'yo, sana gawin mo rin sa akin." Kahit kapiraso lang nun. Naniniwala ako dun sa Luke chapter 6 verse 38 sa ginagawa mo. Tingnan mo na lang siya sa Bible. So that's Luke chapter 6 verse 38. Your possible future. So 8 of Pentacles tsaka by the book. Yes, hindi conventional or hindi para pagtitignan natin hindi advisable na mag-hiatus ka nga. Pero iba kasi yung kailangan, yung importanteng gagawin sa kailangan. Yes, sabihin natin, sa delivery, importanteng ma-deliver yung items. Pero, kailangan ayusin yung gulong. Gets? So, importante yung mga responsibilities mo. Pero, kailangan ayusin mo yung sarili mo. Yes, andun yung point na work will still continue. The business, tutuloy pa rin yan. Pero minsan kailangan mo lumabas dun sa rules eh. I-break mo yung ibang rules kasi yun yung mas makakatulong. Yes, magkakaroon ng konting delays sa mga output doon sa resulta. Pero eto isipin mo mas pipili mo ba magkaroon ka ng delay pero ang ganda ng resulta o bibilisan mo pero yung kalidad pucho-pucho. Kotse nga nagkakaroon ng maintenance, di ba? Aircon nga pinapalinis eh. What more ikaw? Hiatus na. Okay? So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung mga readings po natin. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click subscribe, bell notification, and pa-like na rin po ng video. And please do share na rin po itong video natin sa inyong mga social media accounts including sa mga group chats nyo po. For private readings and spellworks, message me in our Facebook page. Link is in the description. And sa mga gusto pong mag-send ng donation, you can send it via GCash or Maya, numbers on your screen. Or click the join button or yung thanks, yung heart sa baba. Aris, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway, magkita-kita tayo very soon. And all the way here from the beautiful land of La Trinidad, Benguet, keep safe and goodbye for now. Thanks.